Bakit si dating Speaker Martin Romualdez nananahimik? Bakit hindi niya maipagtanggol si Pangulong Marcos dito sa mga paratang ni Saldico na kanyang kaibigan at naging kapartner sa Kongreso? Nagtatanong lang po tayo. Kasi walang iba na pwedeng dapat ay nangunguna ng magtanggol sa ating Pangulo ay ang Speaker of the House. Maliban sa pagiging Speaker, siya ay first cousin. Siya ay pinagkatiwalaan ni Pangulong Marcos, kaya nga siya ay naging Speaker of the House. Pero sa kabila po nitong sunod-sunod na mga paratang ni Saldico na ngayon ay nasa Estados Unidos, hindi pa nagpapaliwanag at hindi pa ho sumasagot si Martin Romualdez. Bakit, Congressman Romualdez? Ang dami ng sinabi laban sa iyo. Si Saldico raw ay gusto nang bumalik dito noon pa, pero pinigilan mo. Manatili daw sa labas, huwag bumalik. Totoo ba yon? Totoo ba na sinabi sa iyo na merong insertion daw na 100 billion pero inapproban mo at sabi mo wala tayong magagawa? Totoo bang nag-deliver sa iyo ng pera? Totoo bang meron kang kinalaman dito? At totoo ba na ang Pangulo ay meron din kinalaman? Ang daming tanong eh. Bakit hindi kayo nagsasalita, Mr. Congressman? Ang Marcos loyalists, Marcos supporters at ang mamamayang Pilipino ay ipinagtatanggol si Pangulong Marcos. Especially yung hindi naniniwala dito sa paratang na ito ni Saldico. Pero ikaw, ang speaker ng panahon yon, ikaw yung isa sa binanggit ni Saldico, bakit hindi mo maipagtanggol ang Pangulo? Mayroon bang katotohanan ito o wala? Ba't hindi mo ma-challenge ngayon si Saldico na umuwi ng bansa at dito niya sabihin ang kanyang mga paratang? Anong ibig sabihin ng ilang araw na pananahimik mo sa isyong ito? Kung ugali mong hindi sumasagot sa media, ugali mong mahirap kang ma-interview ng media dahil ikaw ay mayroong sariling media, dahil alam naman namin, mayroong kang People's Journal, mayroong kang DCMM na sa broadcast dahil parte ka ng may-ari niyan, hindi sapat yung mga yan para ipagtanggol ka at ang Pangulo. Napakalaki ng akusasyon laban sa iyo at sa ating Pangulo ng iyong kaibigan na pinagkatiwalaan, kaya yan naging chairman ng Committee on Appropriations si Saldico kahit party list. Congressman, dahil sa iyo, dahil hindi naman yan magiging chairman ng Committee on Appropriations at hindi naman a-approvean yan sa plenaryo ng mga congressman kung hindi yan ay inapprovean ng speaker at ikaw ang speaker ng 19th Congress. So tanong lang po ito, kasi ang pananahimik mo pwedeng pagdudahan. Ang pananahimik mo ay pwedeng pagdudahang hindi mo kayang ipagtanggol ang Pangulo. O baka naman, tanong lang, baka naman alam mo ito, nagamit ang Pangulo. Ginamit nyo ang Pangulo. Kinasangkapan nyo ang Pangulo. O ginamit nyo ang kabaitan ni Pangulong Marcos. Baka kayong dalawa ni Saldico ang may sabuatan. Tapos ngayon iniipit nyo si Pangulong Marcos dahil nabulilyaso na dahil sa dami ng mga nagsalita ng engineer, kontrakto at kitang-kita ang kapalpakan sa substandard at ghost project sa flood control scam. Nagtatanong lang tayo. Ako kasi, sa tagal nating nagsusubaybay sa politika, walang napatunayan at mahirap patunayan na ang Pangulo mismo ay tumatanggap ng pera. Wala pa. Si Gloria Macapagal Arroyo noon, inakusahan ng korupsyon, hindi na patunayan tumanggap siya ng pera. Si Erap Estrada, inakusahan din tungkol sa pera, tungkol sa wedding, hindi rin napatunayan. At kahit na sinong naging presidente pang inakusahang involved sa korupsyon, hindi napatunayan. Ngayon si Pangulong Marcos, dahil mabait ang kanyang liderato, hindi siya nakikipagtalo o anuman sa media,
para sa isang tao dahil siya ay nakapokus sa trabaho. So, yun ang tanong natin. Baka ginamit nila si Pangulo. Ngayon, iniipit nyo ang Pangulo. Kasi dapat ikaw yung naunang nagdidepensa, Mr. Congressman Romualdez, kay Pangulong Marcos. Bakit nananahimik ka? Umaasa ka na lang doon sa statement ng tagapagsalita ng Malacanang. Hindi sapat yun. Kasi ang totoong nakakaalam kung anong nangyari sa insertion, Kongreso at Senado, walang kinalaman dyan ang Malacanang. Ang Malacanang, basta may sumiti ang proposed budget, yung NEP na tinatawag, National Expenditure Program, nakalibro yan, tapos na sila doon. Ang insertion ay sa BICAM. Ang insertion ay sa small committee. At kung yan ay ginawa ni Saldico, imposibleng hindi alam yan ng Speaker. At walang authority ang Pangulo o ang Malacanang na magsingit ng pera kapag nasa Kongreso at Senado na. Kung gusto ng Pangulong maglagay ng insertion, dapat sa NEP pa lang. Dapat nung ginagawa pa lang yung proposed budget sa Malacanang ng mga cabinet secretary kasi 6 na buwan ginagawa ang every year budget. Mula January hanggang July, ginagawa ang proposed budget every year. Doon pwedeng magsingit ang Malacanang insertion ng Israel Department. Subject yan para approval pag nakita yun sa Congress. Hindi sa Kongreso gagawin para magsingit ang Malacanang. Di ba napakalaking kalokohan yan? Pagkatapos ngayon ay nananahimik itong si Congressman Romualdez at hindi man lang maipagtanggol ng Pangulo. Paano yan? Paano ka pa naging speaker? Paano ka pa pinagkatiwala ng Pangulo? Kamag-anak ka, first cousin ka ng Pangulo. Ngayon ang Pangulo ay binubugbog ng iyong kaibigan sa matitinding paratang kahit mahirap paniwalaan, wala kang depensa. Wala kang sagot. Sino ang dapat magtanggol sa kanya? Pasalamat na lang itong gobyernong ito. Maraming mga volunteer vloggers, maraming volunteer sa social media, voluntary tumutulong sa gobyernong ito dahil nagmamalasakit sa ating bansa. Ayaw namin, ayaw ng iba magkagulo ang Pilipinas dahil tayo may pagmamahal at malasakit sa ating bayan. Pero papaano na? Kung walang social media ang nagbo-volunteer tumulong kay Pangulong Marcos at kung aasa lang tayo sa PCO, walang mangyayari. Kasi siyempre, kahit anong gawin, one-sided ang PCO, Presidential Communication Office, kasi Office of the President. Maraming maniniwala dyan, marami rin hindi. Kasi Office of the President yan. Dito sa isyong ito. So kung walang social media, walang mga vlogger na nagtatanggol sa gobyerno tungkol dito, lalong kawawa si Pangulong Marcos. Yung mga taong dapat magsalita, tumayo, manindigan, ipagtanggol ng Pangulo, bakit wala kayo ginagawa? Nasaan yung mga congressman at mga senador na kaalyado ng Pangulo? Bakit nananahimik kayo? Pag may kailangan kayong budget at project, nagtatakbuhan kayo sa Malacanang. Ngayon na mayroong crisis ang Pangulo dahil matindi ang akusasyong ginawa laban sa kanya, wala man lang nagtatanggol na politiko. Wow! Ano ito? Laglaga na ba? Mahirap yan. Mr. Former Speaker Martin Romualdez, manindigan ka, magsalita ka, huwag kang manahimik. Yan ang challenge ng channel na ito at ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ang nagmamahal kay Pangulong Marcos Jr.